Kabanata 1986. Si Hazel Malone ay hindi sinasadya na tumingin sa kay Gary Duncan sa sandaling ito. Isa ka rin sa nangungunang mga talento ng bansa H. Dapat kang magkaroon ng maraming mga bagay na magkakatulad sa bagong pinuno ng sangay ng Mordo. Nakilala mo ba ang pinuno ng sangay ng personal? Hindi pa, mahinahon na sumagot si Gary. Kung nais kong makilala siya, hahamunin ko lang siya na mag-duel sa sangay ng Mordo's Longmen. Ngunit nag-aalala ako na baka hindi ko respetuhin ang Longmen ng malaki kung hindi ko sinasadyang talunin siya. Nagsalita si Gary sa isang walang pag-iingat na tono. Sa kanyang mga mata, siya lamang ang nangungunang talento ng henerasyon sa loob ng Country Age. Ang pinuno ng sangay ng Mordo's Longmen ay wala sa kanya. Natigilan si Hazel at ang iba pang mga influencer. Young Master Duncan, sinasabi mo na ang bagong pinuno ng sangay ay walang tugma para sa iyo. Nakalimutan mo na ba ang lahat kung paano si Justin Walker mismo ang gumamot sa akin? Mahinahong sumagot si Gary. Agad na napansin ni Hazel. Totoo iyon. Ang pinuno ng sangay ng Mordo na si Justin ay medyo magalang kay Gary. Sapat na upang patunayan ang katayuan at awtoridad ni Gary na humuhusga mula sa pangyayaring iyon. Matapos marinig ang pag-uusap ni na Hazel tungkol sa nangyari sa nakamamanghang detalye, nabigla rin ang mga alagad ng Longmen. Ang isa sa kanila ay magkasabay na humanga sa paghanga habang siya ay nabigla. Palagi kong naisip na ang aming bagong pinuno ng sangay ay ang bunsong bayani ngayon. Hindi ko inisip na mayroon ding ganyang kapangyarihan si Young Master Duncan. Ang sangay ng Mordo's Longmen ay magsasagawa ng isang party sa gabi sa susunod na linggo. Ang pinuno ng sangay ay magpapakita ng opisyal sa kanyang sarili noon. Kung mayroon kang pagkakataon, maaari kang dumalo sa party at makilala din siya, Young Master Duncan. Siguro pareho kayong magkakasundo sa isa't isa ng magkakasabay. Mahinahon na sumagot si Gary, makikita natin. May kailangan akong gawin muna. Kailangan kong protektahan ang isang taong napakahalaga sa akin. Maaaring hindi ako magkaroon ng oras upang dumalo sa ilang party. Siyempre, iisipin ko ito kung hiniling ako ng iyong pinuno ng sangay. Hindi ako kailanman napunta sa isang mahalagang kaganapan. Young Master Duncan, sinabi ni Hazel sa kasiyahan. Kailangan mong dalhin ako kung magpasya kang pumunta. Naisip ni Yvonne Xavier ang isang bagay bago magpakita ng isang mainit na ngiti. Interesado din ako sa party ng gabi ng Longmen. Matapos marinig ang mga sinabi ni Hazel at Yvonne, si Gary ay nasa matinding katahimikan. Dahil gusto niyong dalawa na magkaroon ng isang hitsura at palawakin ang inyong mga abot-tanaw, dadalhin ko kayo doon pagkatapos, mahinahon na sumagot si Gary. Tungkol sa paanyaya, sumagot si Gary, karangalan ng Longmen na magkaroon ako sa kanilang party sa gabi. Bakit kailangan ko pa ng anumang mga imbitasyon? Panigurado, ang aking pangalan lamang ang magiging paanyaya. Maging si Kelly Malone ay natuwa nang marinig ang mga sinabi ni Gary, hindi lamang sina Hazel at June Lee. Sigurado ka ba talagang sa iyong tiwala, Young Master Duncan? Maaari mo bang dalhin ako sa isang magandang kaganapan? Naramdaman ni Kelly na makikinabang ito sa kanyang kumpanya kung pupunta din siya. Nanunood lang si Harvey nang palabas hanggang sa magsalita si Kelly. Matapos mag-atubiling sandali, sinabi ni Harvey, Uncle Malone, sa aking kaalaman, hindi ka makakapasok ng walang paanyaya. Ngunit ang lahat ay nais niyong dumalo, ako. Hey! Sa paghusga mula sa iyong tono, sasabihin mo na maaari kang makakuha sa amin ng mga imbitasyon. Sinabi ni June na may isang naiinis na tono, agad na pinutol si Harvey, malamig na sumulyap si Gary kay Harvey, pagkatapos ay sinabi ng isang malupit na tono, huwag kang mag-alala, Uncle Malone. Sisiguraduhin kung makakapasok kayong lahat dahil ipinangako ko na sa mga batang kababaihan. Magaling yan. Salamat, Young Master Duncan. Si Hazel Malone ay napuno ng kasiyahan. Ang iba pang mga influencers ang mukha ay namula din. Kung maaari silang mabuhay sa tulad ng isang mataas na klase ng lugar,
makakakuha sila ng maraming pera na hindi nila alam kung ano ang gagawin dito. Pagkatapos ay nagpatuloy si Kelly Malone sa pagsasalita ng isang mainit na ngiti na ipinakita sa kanyang mukha. Dahil iyon ang kaso, mabuti kung makakuha ka ng isa pang tao. Ang pamangkin ko dito, biglang nagyelo si Harvey. Hindi niya inakala na iisipin pa rin siya ni Kelly kahit ngayon. Umiling-iling si Harvey at sinabi, hindi ko kailangan ng isa, Uncle Malone. Ayaw mo. Si Gary Duncan ay naglaki kay Harvey habang pinakawala ng isang malamig na pagtawa. Hindi ako naniniwala kay Hazy nang sinabi niya na gusto mong magpakita, ngunit ngayon ginagawa ko. Sa paghusga mula sa iyong tono, sinasabi mo na maaari kang makakuha ng isang paanyaya tuwing magpasya kang pumunta sa party sa gabi. Tandaan, kukunin ko ang lahat maliban sa iyo, Harvey. Huwag kang maglakas loob na gamitin ang aking pangalan upang makapuslit sa loob kapag nangyari iyon. Dapat mong tandaan din ito. Kung sinusubukan ng batang ito na gamitin ang aking pangalan, kailangan mo siyang sipain kahit ano paman. Hindi rin nakalimutan ni Gary na paalalahanan ang mga alagad ng Longmen. Lahat ng mga alagad ay tumingin sa bawat isa. Malinaw na alam nila ang reputasyon ni Gary. Ngunit ang insidente kasama si Gary na nakakatakot kay Justin Walker ay tila ang tunay na pakikitungo. Mas mabuti kung hindi nila masaktan ang mga taong tulad nito. Tumango ang mga alagad nang hindi nagsabi ng ibang salita. Ang mga mata ni Hazel ay sumilaw matapos makita ang pakikitungo ni Gary sa mga bagay sa party sa gabi habang pinipigilan ang mga up ng sangay ng Mordus Longmen doon. Ano ang isang mahusay na binata na si Young Master Duncan? Mayroon siyang parehong pera at awtoridad. Kung nais niya, kahit na ang bagong pinuno ng sangay ng Mordo ay kailangang magbayad sa kanya ng paggalang. At ang tanga na ito, si Harvey, ay karaniwang gumagawa lamang ng walang kaparirikan. Habang nasa malalim na pag-iisip si Hazel, naramdaman niya na nasa ibang mundo siya kumpara kay Harvey. Hindi na niya hahayaan ang kalokohan ng isang tao na kumapit sa kanyang sarili. Bukod sa, lalo siyang nakakakuha na mas interesado kay Gary. Ang kanyang mga saloobin sa pagkuha ni Yvonne Xavier at Gary na magkasama ay dahan-daang naglaho dahil dito. Tanging ang mga interes ni Yvonne ay lumubog habang pinapanood ang tanawin. Siya lamang ang nakakaalam na ang maalamat na pinuno ng sangay ay mas malapit kaysa sa naiisip ng lahat. Ang pamilya ni Hazel, lalo na ang ina at anak na babae, ay naisip na makakakuha sila ng pinakamaraming benepisyo sa pamamagitan ng pagtapak kay Harvey at kumapit kay Gary. Hindi nila alam na mawawalan sila ng pinakadakilang pag-aari. Ngunit ito ang bagay ni Harvey na makitungo sa lahat. Ayaw ni Yvonne na sabihin ang tungkol dito, sa sandaling iyon, si Gary, na naglalagay ng hangin, ay higit pa kay Yvonne. Ginawa ni Gary na parang siya ang pangunahing pang-akit ng party sa gabi. Lahat ay masaya sa party hanggang sa halos 10 oras nang natapos ito. Nang umalis ang iba ng paisa't isa, ang mga tao lamang na malapit nang manatili sa villa ng pamilyang Malone. Kasama sina Yvonne, Gary, Miwa Fujihara, at iba pang mga influencer. Hindi pumayag sina Hazel at June Lee na si Harvey ay manatili sa lahat. Hindi rin nila aayusin ang isang silid para sa kanya. Matapos isaalang-alang ang kalooban ni Gary, nagpasya si Kelly na ihatid si Harvey. Harvey, saan ka nakatira? Hayaan mo akong ihatid ka sa iyong bahay. Ito ang lugar ng villa, pagkatapos ng lahat. Hindi ka makakakuha ng mga taxi dito sa kalagitnaan na ng gabi. Okay lang, Uncle Malone. Dahil walang natitirang silid, babalik na lang ako sa aking numero 1 villa, casual na sagot ni Harvey. Ilang minuto lamang ang lakad mula rito. Ang lugar ay biglang namatay ng tahimik matapos marinig ang mga salitang iyon. Nakaramdam si Kelly Malone ng panghihina sa sandaling ito, at ang iba pa ay nagpapakita rin ng mga kakaibang mukha. Si June Lee at Hazel Malone ay walang tigil na nakatingin kay Harvey York.
Si Miwa Fujihara at ang iba pang mga influencer ay tila tinitingnan nila ang isang tulala na parang narinig nila ang pinakamalaking biro sa mundo kailanman. Kalmadong bulalas ni Gary Duncan, Harvey, hindi pala, dapat kong tawagin kang, Sir York. Nakatira ka ba talaga sa number 1 villa? Sigurado ka bang hindi ka nakatira sa security room? Malinaw na naalala ni Gary si Hazel na nagsabi na si Harvey ay isang security guard at naisip na angkop lamang siya na manirahan sa isang security room. Bumalik si Kelly sa kanyang katinuan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay lubos na kakilakilabot. Labis siyang nasiraan ng loob dahil hindi niya napagsabihan si Harvey. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo, Harvey? Sinabi ni Kelly na may malalim na tinig. Kailangan mong maging makatotohanan. Mayroong ilang mga bagay na hindi mo maaaring random na sabihin. Salamat sa kabutihan ng lahat dito ay nakakaalam sa bawat isa. Kung hindi, baka magdulot ka ulit ng malaking kaguluhan. Walang magawa si Harvey. Sinasabi ko sa iyo, Uncle Malone. Talagang nakatira ako sa number 1 villa. Tapos, bakit ka pa humihiling na manirahan sa aming bahay? Ang numero 1 villa ay hindi bababa sa 10 beses na mas maganda kaysa sa number 11 villa, sinabi ni June na may malupit na tono. Kung nais mong magpanggap, kahit papaano subukang magkaroon ng kahulugan. Napabuntong hininga si Harvey. Ang villa ay na-renovate kamakailan, at magulo talaga sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling kong manatili dito. Okay lang kung hindi ito maginhawa para sa lahat. May silid pa rin sa aking villa. Naayos na ba ito? At magulo talaga. Hindi binigyan ni June si Kelly ng pagkakataon na magsalita. Kung iyon ang kaso, bakit hindi kami tumingin sa paligid ng iyong villa? Malamig na sinabi ni June. Kami ni Kelly ay iyong mga matatanda, pagkatapos ng lahat. Dahil nakakuha ka ng isang bagong bahay at ito ay inaayos, dapat kaming tumingin at bigyan ka ng ilang mga opinyon tungkol dito. Mabuti yon sa iyo, di ba? Totoo yan. Tingnan natin ito. Kami ay hindi pa naranasan kung ano ang kagaya ng pagkakaroon ng $150 milyong na villa na na-renovate. Ako, si Miwa at ang iba pang mga influencer ay nagsalita ng sarkastiko na parang nais nilang pukawin ang mas maraming problema. Naturally, gusto nilang pahirapan ang tanga, na si Harvey upang mapahiya ang kanyang sarili. Gusto niyong makita. Tumawa si Harvey. Ang lugar ay magulo. Hindi ko akalain na kailangan natin puntahan ngayon. Anyayahan ko ang lahat kapag tapos na ang pagkukumpuni ng lugar. Hindi kailangan. Paano hindi pwede? Nagpapakita si Miwa ng isang mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Tingnan natin at maranasan ito ngayong gabi. Magkakaroon ako ng isang bagay na ipakita sa aking livestream din. Maraming kaibigan dito ngayon, Harvey. Bukod, ikaw ang aking panganay na pamangkin. Dapat mayroon kang lubos na reputasyon kung nakatira ka sa numero 1 villa, kaya bakit hindi mo kami papayagan na tumingin? Huwag kang mag-alala, hindi kami natatakot na marumihan kahit na ang villa ay nasa ilalim pa rin ng pagkukumpuni. Si Kelly ay awkward na tumayo habang ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Si Hazel, sa kabilang banda, ay nabigo habang nakatingin kay Harvey. Nakaramdam pa rin siya ng kakilakilabot para kay Harvey dati. Ngunit matapos makita si Harvey na hinahabol ang kanyang kamatayan dahil sa kanyang pagmamataas, hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon. Ngumiti si Yvonne Xavier nang walang sinasabi. Hindi niya balak tulungan si Harvey sa sitwasyon. Siya rin ay alam na hindi niya ayusin ang anumang bagay kung siya ay mamagitan. Sa wakas, bumulala si Kelly ng isang nasirang puso. Harvey, palagi kong inaasahan na gagawa ka ng mabuti para sa iyong mga magulang. Ngunit pag tiningnan kita, kumikilos ka pa rin ng mapagmataas kahit ngayon. Maaari mo bang isipin kung ang numero 1 villa ay pagmamay-ari mo? Alam ng lahat sa Mordo na ang villa ay kabilang sa kay Master Lynch. Hindi mo ba mapigilan ang pagpapakita? Gaano katagal ka upang ipahiya ang iyong sarili? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel
Filipino novel. Maraming salamat po. Si Kelly Malone ay lubos na nabigo sa kay Harvey York noon. Natuwa siya na si Harvey ay nagtatrabaho sa isang tanggapan at makakuha ng mga bonus. Ngunit hindi niya iniisip na si Harvey ay hindi mananatiling saligan pagkatapos magtrabaho ng ilang araw. Siya ay naging higit pa at higit na mapagmataas dahil dito. Nagsisimula ng magsisisi si Kelly sa pagpapapunta kay Harvey sa mordo sa sandaling ito. Ito ay magiging mas mahusay na pagpapadala sa kanya ng ilang daang dolyar na halagang mga gastos sa pamumuhay bawat buwan kumpara nito. Nakakainis. Nakakahiya lang. Matapos makita ang nawasak na hitsura ni Kelly, nagpasya si Harvey na linawin ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, Uncle Malone, sinabi ni Harvey na may matapat na tono. Ang bawat tao'y sumandal na halos kaagad. Nais na marinig ang sasabihin ni Harvey. Ang numero 1 villa ay talagang kabilang sa akin. Ibinigay ito sa akin ni Master Lynch mga 1 linggo na ang nakalilipas, at ang mga pamamaraan ay malapit ng magawa. Ibinigay niya ito sa iyo. Pinakawalan ni Miwa Fujihara ang isang buga ng pagtawa. Sinasabi mo ba sa akin na binigyan ka lang niya ng $150 milyong na villa? Tila tulad ni Sir York dito ay may lubos na reputasyon pagkatapos ng lahat. Dahil iyon ang kaso, hindi ka namin iginagalang kung hindi kami makikita ito. Hindi na sinubukan ni Harvey na tanggihan ang alok. Dahil iginigiit ng lahat, umalis na tayo, mahinahon na sinabi ni Harvey. Tumalikod si Harvey at iniwan ang villa pagkatapos nito. Ang isang pangkat ng mga tao ay sumunod na malapit, malinaw na naghihintay para kay Harvey na mapahiya ang kanyang sarili. Ang mukha ni Kelly ay madilim pa sa gabi habang ang kanyang katawan ay umaapaw sa hiya, ngunit sumunod pa rin. Kahit na maraming mali si Harvey, pamangkin pa rin siya ni Kelly. Nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang matulungan si Harvey sa sitwasyon. Matapos makita ang lahat na naglalakad sa likuran niya, hindi alam ni Harvey kung ano ang maramdaman, ngunit sumama pa rin siya. Malaki ang lugar ng Fragrant Hill Villa. Ang bilang ng number 11 villa ay itinayo sa loob ng isang maluwang na hardin. Ang distansya sa pagitan ng bawat villa ay medyo malayo, na pumipigil sa anumang ingay mula sa nakakagambala na mga kapitbahay. Iyon ang dahilan kung bakit halos hindi makita ng lahat ang iba pang mga villa kapag naglalakad sila sa isang makitid na landas, ngunit ang silweta at interior ay hindi nakikita. Kung ikukumpara sa iba pang mga villa, ang bilang ng number 11 na villa ay tila mas mababa. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinabi sa labas ng mundo, ang bilang ng number 11 na villa ay naroon lamang upang gumawa ng mga numero. Ang taong naninirahan sa number 10 villa ay isang malaking katangian din. Ang bilang ng number 11 villa ay itinayo para sa taong iyon na hindi lilito sa ilalim. Iyon ang dahilan kung bakit ang number 11 villa ay hindi maaaring magsimulang ihambing sa iba, hayaan ang numero 1 villa. Di nagtagal, ang lahat ay nakarating sa pasukan ng numero 1 villa. 2 leon na bato ang nakaupo sa mga gilid ng pasukan na may magagandang mga larawang inukit, na tila nabubuhay talaga silang nilalang. Ligtas na sabihin na ang 2 leon lamang ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ang mga ordinaryong tao. Ang pares ng mga leon ay nagkakahalaga ng daan-daang at libu-libong dolyar sa merkado, hindi bababasa. Matapos makita ang gayong engranding pasukan, nagtaka ang lahat. Tumunog ang telepono ni Harvey sa sandaling ito. Ito ay si Yona Lynch. Tumango si Harvey sa karamihan at nag-excuse at pagkatapos ay pumili ng isang tawag sa gilid. Tila nababalisa ang tono ni Yona. Hindi ito maganda, Sir York. Nakakuha ako ng intel mula sa aking mga mapagkukunan na ang Shindanwei ay naglabas ng isang order ng lihim upang patayin ka. Sabi ni Yona. Nagtaas ng kilay si Harvey. At saka ano? Kalmadong nagtanong si Harvey. Hindi sila titigil hanggang sa mamatay ka kung ang isang pagpatay ay inisyu. Ayon sa aking kaalaman,
mayroong $150 milyong na halaga para sa iyong ulo. Hindi maitago ni Yona ang kanyang pagkabigla mula sa kabilang panig ng telepono. Sino ang nagbigay ng utos? Tanong ni Harvey. Kabanata 1970. Hindi pa namin alam, ngunit ang order ay nagmula sa Mordo. Inaasahan namin na ito ay si Socorro Miyamoto na nagbigay ng utos. O baka, si Hector Thompson. Si Harvey York ay naningkit ng bahagya matapos marinig ang pangalang iyon. Kahit na hindi hinamon ni Harvey si Hector ng direkta, sapat na upang malaman kung gaano kahirap ang isang kalaban niya. Mabuti na lamang na si Kuroda Taro ay naitapon upang gumawa ng ilang silid, kaya't si Harvey ay hindi nagmamadali upang makaganti. Tila interesado si Harvey. Nais niyang makita kung anong uri ng mga sorpresa ang ibibigay ng tinatawag na pagpatay na order. Tulad ng sinusubukan ni Harvey na malutas ang problema, ang mga tao ay nagtsismisan sa gilid. Ang number 1 villa na ito ay napakaganda. Ang mga taong nakatira dito ay tiyak na may pera na tatagal sa kanila ng 10 buong habang buhay. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay ang numero 1 villa. Ang lugar na ito ay itinayo sa tulad ng isang madiskarteng lugar. Ang balkonahe ay maaaring hindi makaligtaan ng buong night view ng Mordo Beach din. Hindi sa palagay ko kahit sino ay maaaring magkaroon ng kahit na ito kung hindi pa sila ipinanganak na kasama nito. Ang karamihan ng tao ay binibigkas ang kanilang paghihirap habang tinitingnan nila ang tulad ng isang klase villa. Kahit na si Gary Duncan, na pinakamapagmataas, ay kailangang aminin na ang lugar na ito ay angkop sa kanyang katayuan dahil mukhang maganda ito. Ang mga mata ni Hazel Malone ay umiikot ng takot. Matapos manatili sa number 11 villa, naisip niya na siya at ang kanyang pamilya ay maituturing na mga upperclassmen sa Mordo. Ngunit kumpara sa number 1 villa, wala ang kanilang bahay. Ang mga upstarts ay hindi kailanman maihahambing ang kanilang sarili sa mga tunay na mayayamang pamilya na may pambihirang mga background at pag-uugali. Pinakawala ni Hazel ang isang hindi kanais-nais na pagtawa matapos makita si Harvey na nagpapanggap na tumawag sa gilid. Sinusubukan pa rin niyang magpanggap kahit ngayon. Ano ang punto? Sa totoo lang, sapat na ang paglibot dito. May mga ilaw doon, kaya marahil ang mga may-ari ay nagpapahinga sa loob. Huwag na nating abalahin sila. Naglakad si Kelly Malone at sumulyap kay Harvey, na nagpapanggap na tumatawag habang siya ay nagsalita sa karamihan ng tao na may isang tono ng pagmakaawa. Bumalik na tayo. Bibilhan ko ang lahat ng merienda sa hating gabi. Siya pa rin ang tiyuhin ni Harvey, pagkatapos ng lahat. Ayaw niya na mapahiya pa rin si Harvey. May pag-asa pa rin si Kelly kay Harvey nang magpasya siyang dalhin ang lahat. Inaasahan ni Kelly na magulat siya ni Harvey, ngunit matapos makita ang pagring ng telepono ni Harvey sa pinakamahalagang sandali, nabigo siya. Gumagawa lang siya ng isang dahilan upang tumakas. Ito ay ligtas na sabihin na ito ay nakakahiya dahil maaari itong makuha pagkatapos ng lahat ng pagpapakita bago. Ang puso ni Kelly ay nanginginig ng walang katapusan sa sandaling ito. Halos hindi siya makahinga nang ginamit niya ang kanyang huling lakas upang ipagtanggol ang dignidad ni Harvey. Ginagamot talaga ni Kelly si Harvey. Kung mayroon man, sapat na mabuti kung hindi nila yabagin si Harvey. Bakit pa tayo magkakaroon ng merienda sa hating gabi? Talagang kumain na kami. Hindi ka pa babusog. Hindi naman nirerespeto ni June Lee si Kelly. Naglakad kami kasama si Harvey upang tingnan ang kanyang mansyon na nasa ilalim ng pagkukumpuni. Ito ay magiging bastos sa amin kung umalis lang kami nang hindi pumasok sa loob. Dahil nandito na tayo, bakit hindi na lang tayo sumilip sa kung ano ang nasa loob? Bukod, bata pa siya. Ano ang nalalaman niya tungkol sa mga detalye para sa kanyang pagkukumpuni? Tayo ang kanyang mga matatanda, pagkatapos ng lahat. Dapat normal para sa atin na bigyan siya ng ilang mga payo. Kung nais mong bumalik na sobrang masama, ikaw na lang ang dapat na mauna.
Papasok na kami kapag tapos na si Harvey sa kanyang tawag sa telepono. Maliwanag, si June ay hindi nag-aksaya ng pagsisikap upang matiyak na lubos na mapahiya si Harvey sa kanyang sarili. Nais niyang dalhin niya ang mga kahihinatnan ng kanyang pag-bluff sa kanila. Kasabay nito, nais niyang tanggalin ang huling pag-asa ni Kelly, na ipaalam sa kanya na ang isang probinsyanong tulad ni Harvey ay hindi kailanman magiging halaga sa isang diyosa na tulad ni Hazel.